Hello po. Magandang gabi po sa bawat isa sa atin. Purihin po ang Panginoon sa buhay ng mga kabataan. Lalo na po sa ating mga pinag-usapan itong buwan pong ito. Tayo ho ay nag-usap ng 20 na iba't iba po iyang mga kabataan. And dalangin ko na napagpala nawa kayo, lalo po yung ating mga anak, yung pong ating mga kabataan na nakakapanood po nito. Sana po, dalangin ko po na tayo napagpala, nahamon po ng mga salita ng Panginoon dahil po sa buhay ng mga kabataang ito na ginamit ng Panginoon mightily sa kanilang kapanahunan. Ano po? At panghuli ho, sa atin pong pag-uusapan, syempre, pag-usapan ho natin ang ating Panginoong Yesus. Ang Panginoong Yesus po ay bagamat nagpasimula sa edad na 30 taon ang kanyang ministeryo o sa paglilingkod, pero at the age of 12 ay meron na tayong mababasa ro na pangyayari at nais ko po na atin itong tingnan. Okay, so ito ho ay buhay ng ating Panginoong Yesus noong siya po ay natagpuan ng kanyang mga magulang sa loob ng templo. Tingnan natin paano ho na ang Panginoong Yesus ay nakipagdialogo sa mga leader ng simbahan. Okay, pray po muna tayo at inhong ipagkatiwala sa Diyos itong ating gagawing pagbubulay-bulay. Sa ilang minuto, sa daan ng pagkatuto, dalangin ko po naway matuto po tayo sa salita ng ating Panginoon. Okay, let's pray. Pray po tayo. Lord God, kami po ay nagpapakumbaba. Kami po ay umaharap sa iyo. Amin po, Panginoong, hiling ang pagpapala sa aming kaisipan, sa amin po, Panginoong, mga puso, igawad niyo po sa amin. Ihanda mo, Panginoon, ang aming mga puso, Panginoon, upang aming matanggap ang katotohanan po na aming maririnig ngayon. Tulungan mo rin po kami sa aming pag-iisip, karunungan ay aming tanggapin mula sa iyo upang maisabuhay po namin ang mga salita mo na aming maririnig. Banal na Espiritu, kami po ay iyong katagpuin, kami po ay iyong kausapin at patuloy po malugod namin kayo, Panginoon, at patuloy kayong maparangalan sa amin pong mga buhay. Salamat po ng maraming purihin po kayo. Ama, ito po ang aming dalangin in Jesus' mighty name. Amen. Amen. Okay. Ang sabi po ng banal na kasulatan sa aklat po ng Lucas, kabanata pong 2, mula po talatang 41 hanggang dito po sa mga sumusunod. Pero ang sabi po sa verse 40, ang bata, si Jesus po iyon, after po na ipanganak siya, natagpuan siya ng mga pantas, at pagkatapos niya po inihandog sa templo, after po noon, ang sabi po, si Jesus ay lumaking malakas, marunong, at kalugod-lugod sa paningin ng Diyos. Pag-usapan natin yung karunungan. Okay. Sabi po sa verse 41, taon-taon, tuwing pista ng Pasko, ang mga magulang ni Jesus ay pumupunta sa Jerusalem. At nang 12 taon na siya, pumaroon sila gaya ng dati nilang ginagawa. Pagkatapos ng pista, sila'y umuwi na. Nagpaiwan si Jesus sa Jerusalem, ngunit hindi ito napansin ng kanyang mga magulang. Sa pag-aakala ng isa na si Jesus ay kasama ng isa, nagpatuloy sila sa maghapong paglalakbay. Nang malaman nilang hindi siya kasama, siya ay hinanap nila sa kanilang mga kamag-anak at kakilala. Hindi nila siya matagpuan, kaya bumalik sila sa Jerusalem upang doon siya hanapin. Maghapon na naglalakbay pabalik ang kanyang mga magulang. Pawisan lang tahanan, pero doon lang nila napansin na hindi pala nila kasama si Jesus. At during the time, 12 taon na po siya. So, ating pagpatuloy ang pagbabasa. At ng ikatlong araw, natagpuan nila si Jesus sa loob ng templo. Matagal-tagal din nawala si Jesus. So, ikatlong araw na nang matagpuan nila si Jesus sa loob ng templo, nakaupong kasama ng mga guro. Nakikinig siya sa kanila at nagtatanong. At ang lahat na nakarinig sa kanya ay namangha sa kanyang katalinuhan. Nagtaka rin ang kanyang mga magulang nang siya'y makita. Sinabi ng kanyang ina, "Anak, bakit naman ganyan ang ginawa mo sa amin? Balisang-balisa na kami ng iyong ama sa paghahanap sa iyo." Sumagot siya, "Bakit po ninyo ako hinahanap? Hindi ba ninyo alam na ako'y dapat na nasa bahay ng aking ama?"
Ngunit hindi nila naunawaan ang pananalitang ito. Siya ay umuwing kasama nila sa Nazaret at naging isang masunuring anak. Ang lahat ng bagay na ito ay iningatan ng kanyang ina sa kanyang puso. Patuloy na lumaki si Jesus, umunlad ng kanyang karunungan, at lalong kinalugdan ng Diyos at ng mga tao. Okay, ang sabi po roon, for 3 days siyang hinanap ng kanyang mga magulang. And noong siya po ay matagpuan, siya ay nasa loob ng templo at nakikipag-usap sa mga guro. Siya po ay matamang nakikinig at nagtatanong. At manghang-mangha yung mga tao sa kanyang katalinuhan. Nagtanong ang kanyang nanay, sabi po ni Maria, "Anak, bakit naman ganon? Bakit pinahirapan mo kami na hanapin ka?" Ang sagot po niya, "Bakit po ninyo ako hinahanap? Hindi ba ninyo alam na ako'y dapat na nasa bahay ng aking ama?" Bakit po kaya ganito ang sabi ni Jesus? Alam niyo ba na si Jesus ay Nazirite? Pag sinabi po nating Nazirite, siya po ay inihandog. Siya po talaga ay para maglingkod sa Panginoon. So ito ho yung ginawa rin dito kay Juan Bautista. Si Juan Bautista po ay Nazirite din. Siya po ay talagang inihandog ng kanyang mga magulang para maglingkod sa Panginoon. Itong sila Samuel ay Nazirite. Itong si Samson ay Nazirite. Kaya nga ho, si Jesus, bukod sa siya ay taga Nazareth, siya po ay Nazirite din. Siya po ay under vows. Ibig sabihin, siya po talaga ay maglilingkod sa Panginoon. At kapag ikaw ay Nazirite, iiwanan ka na sa templo. Yun po yung sinasabi ni Jesus na hindi pa ninyo alam na dapat ako ay nasa tahanan ng aking ama. Kasi nga po, Nazirite siya. Pero si Jesus ay kasama pa rin ng kanyang mga magulang. Pero siya po talaga ay nakalaan para ipako sa krus, mamatay, and after 3 days, mabubuhay na maguli. Yun po talaga yung kanyang magiging bahagi sa mundong ito. Ano po? So, makita rin natin kung gaano ho kahalaga yung karunungan na taglay ho nitong si Jesus. Ang sabi po roon, siya ho ay matamang nakikinig habang nagtuturo yung mga guro at pagkatapos siya po ay nagtatanong. Si Jesus daw po ay lumaking marunong, matalino. Saan nagmula yung kanyang katalinuhan? Siyempre, siya ho ay Diyos, alam ho niya ang lahat ng bagay. Pero bilang tao, nakuha niya po ito sa pakikinig. Mahalaga ho ng mga bata or mga kabataan, mga anak or mga young people natin, susi ho sa pagkatuto sa buhay na ito yung pakikinig. Dapat ho marunong tayong makinig. Isa ho sa problema ng mga kabataan sa kapanahonan pong ito, nakafocus po sila sa mga gadgets. Hindi na ho gaanong nagagamit yung kanilang pakikinig. More on mata. Nakafocus na ho. Yung kanilang atensyon, yung kanilang panahon, yung kanilang oras nasa panonood ho. Nakalimutan nila ang kahalagahan ng pakikinig. Ang karunungan ay nide-develop the more na tayo po ay nakikinig. Ang sabi po, kapag daw ang isang tao ay nagturo, naaalala lang daw po natin yung mga bagay na alam na natin. Pero kapag tayo po ay nakinig sa nagtuturo, hindi lamang ho nadagdagan yung ating kaalaman, nagkakaroon pa ho tayo ng panibagong sabi nga, mga karunungan sa buhay po natin ito. So, much better daw po yung makinig kaysa ikaw ay magturo. So, si Jesus, sa kanyang pagiging tao, yung kanyang karunungan ay nakuha po niya bunga ng kanyang pakikinig. Mahalaga po iyan. And sa mga payo na ating narinig, sa mga sinasabi po sa atin, matuto po tayong makinig. So, sa gabi pong ito,
huling bahagi ng atin pong pagbubulay-bulay sa buhay ng mga kabataan. Inihuli ko po ang buhay ng ating Panginoon, ma-retain sa ating kaisipan kung paanong si Jesus ay nabuhay din po na kagaya natin. Naging talubata, naging teenager, hanggang sa nagbinata, hanggang sa namatay, napako sa krus, nilibing, and then nag-resurrect. Pero isang magandang bagay po, sa panahon ng kanyang kabataan, natuto po siyang makinig. Nawa nga po ang bawat isa sa atin na ngayon ay nakikinig, nanonood, nagbubulay-bulay ng salita ng Panginoon. Sana po, i-develop pa natin yun pong talent, yung gift sa pakikinig. Ano po? Sapagkat lalong dadami yung ating kaalaman kapag natutunan po natin ang sikreto ng tamang pakikinig sa nagasalita sa atin. Okay? Pray ho tayo. Pag-pray ho natin, every time na tayo po ay may mga pananambahan, every time na tayo po ay nag-aaral, every time na mayroon po tayong ganitong programa, every time na mayroong salita, makinig. Sapagkat ang susi sa panibagong mga kaalaman ay matatagpuan sa pamamagitan ng pakikinig. At sana po, maging good listener tayo, lalo na ng salita ng Panginoon. Let's pray. Pray tayo. Ama naming Diyos, kami nga po ay pagkalooban mo ng pagiging sensitibo sa pakikinig, Panginoon. Tulungan mo po kami, Panginoon, na marinig namin ang iyong tinig. Sa bawat mga tao na nagsasalita para sa amin, marinig namin ang iyong mensahe para sa amin ng buong linaw. And in the name of Jesus, sinasaway po namin anumang panggugulo, panlilinlang na ginagawa ng dyablo. O Lord God, bigyan mo po kami, Panginoon, ng tenga na handa pong makinig at tumalima sa iyo pong pinag-uutos sa amin. Purihin kayo. Salamat sa buhay po ng aming Panginoong Yesus, kung saan ito po ay malaking tulong po. Lumaki siya na marunong, matalino, kinalulugdan ng mga tao at ng Diyos, at siya po ay naging malakas at malusog. Nawa nga po, Panginoon, kami man, ang aming mga anak, tulungan mo, Panginoon. Lumaki pa kami, lumago kami sa pananampalataya sa iyo, at marami pa kaming matutunan, bunga po ng pakikinig at pagbabasa ng iyong mga salita. Salamat po, Ama, ito po ang aming dalangin. In Jesus' mighty name, Amen. Amen. Mga kapatid, maraming pong salamat. Thank you po doon sa ilang minuto. At dalangin po ng inyong pastor. Ito po ang inyong pastor, Pastor Bunny Bello. Patuloy ho na nanalangin. Nawa nga po sa ilang minuto sa daan ng pagkatuto, tayo po ay nangatuto nga sa salita ng Panginoon. Maraming pong salamat. Patuloy po tayong pagpalain ng Panginoon at patuloy tayong samahan ng Panginoon. Thank you po. Magandang gabi po sa inyo.